God is good. And all the time, God is good. Sino na bless sa worship? Di ba nakaka-bless, no, ang Panginoon? No, simula sa ugat ng ating lahi, hindi siya nagbabago. Amen. So, welcome po sa lahat ng mga bago. No, welcome po. Welcome po sa ating mga first-timers and second-timers. This is hope. This is your home. No, we are not a perfect church, but we have a perfect God. So, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. No, bilang selebrasyon ng aming ika-6 na taon ng anibersaryo ng aming sambahan sa Hope Bataan, no, we have a month-long celebration which is God of Revival. So nakita niyo naman kanina sa announcement, no, every Wednesday please tune in. Meron po tayong mga pakulo, no, and sharings of testimonies that we will learn a lot, no, sa ating mga kapatid. No, makikita natin dito yung testimonies of God's goodness sa buhay ng bawat isa. No, lalo na kanina, sinong na-bless sa testimony ni Ate Jovel? Amen. All right. So if you are blessed, no, can you close your eyes today and then bow your head and let's really think also kung ano yung kwentong revival mo sa buhay mo, na paano ka ni-revive ng Panginoon, yung pag-ibig niya sa'yo. Na once you are a sinner, and then suddenly the Lord, no, came to your life, and then He blessed you with a new life. Amen. Lord, reveal to us kung ano po yung mga kwentong revival namin sa buhay, kung ano po yung naging goodness ninyo sa amin, Panginoon, simula nung nakakilala kami sa iyo. Dalahin ko po, Panginoon, na ipaalala mo sa aking mga kapatid, yung kabutihan mo, ang pagpapala mo, at yung mga bagay, Panginoon, na ibinigay mo sa amin simula noon hanggang ngayon. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya sa pag-deliver ng iyong magandang balita. Itago mo ko sa iyong presensya, Panginoon. Ikaw ang makita ng aking mga kapatid. At Lord, it will bring transformation and breakthrough to ourselves as well. Revive us, revive our heart, renew our mind, O God. We bless you and we honor you in Jesus' name, and everybody will say, Amen. Nakaka-bless yung testimony ni Jovel because this is a great testimony of revival. Ni-revive siya ng Panginoon despite of her failure, yung failure nila ni Amante, na the-compromise yung kanilang purity. So why we talk about purity? Last week, we talked about the series ng ating God of Revival, which is humility. Pinag-usapan natin na kailangan ng pagpapakumbaba para tayo ay makatanggap ng revival. And today, for our second series, no, I entitled it Purity. Di ba? Wala namang masyadong bago. Purity. But this word is a big word. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Can I know if you are already ready? Handa na ba kayong makinig? Pwede nyo ba sabihin sa katabi ninyo, maghanda na tayo? Amen. So just a quick recap, lalo sa mga online, hello, good morning po. No, sa a quick recap, ang revival, it means brought back to life. O muling pagbangon, binalik, restored, no? And then last week we talk about humility. Ang kahulugan niyan is sa Bible is the fear of the Lord. Kapag sa ginugal mo yung humility, ang ibig sabihin niyan is the absence of pride. No, ang pride in the middle is I. Ang sin in the middle is I. So nagkakaroon tayo ng pride pag iniisip natin lagi ang ating sarili, me, myself, and I. No? So, kailangan nating magpakumbaba. And today, we will talk about another thing na mas kinalulugdan ng Panginoon para tayo ay makaranas ng revival sa buhay natin. Who wants revival in their lives? No? Who wants yung i-revive ng Lord yung init ng ating pagmamahal sa Kanya? No? I-revive ng Lord yung mga nawala sa atin. No? Maybe we lost a good health. No, that God can restore your good health. Amen? Because why not? No, kung halimbawa, sino dito gusto maging masagana ang buhay? Amen.
Hallelujah. We have a good news to you. Because in the book of 2 Chronicles chapter 6 verse 21, si Haring Solomon nanalangin. Pero ang pinanalangin niya hindi sarili niya. Pinanalangin niya ang mamamayan ng Israel. Basahin natin. Pakinggan niyo po ang mga kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan nyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit at kung marinig nyo kami, patawarin nyo po kami. So nakita natin yung humility ni King Solomon. Bakit? Kasi naniniwala siya that God will restore them. God will revive them if they pray. So ang pagdarasal, is sagot sa ating problema. No? But the answer to revival in our lives, in our ministry, in our health, or even the world, is not just the act of prayer. Hindi lang yung pagdarasal mismo, na, magdadasal ako ngayon, Lord, pengin ito, pengin ito, pengin ito. Ganyan magdasal karamihan ng mga tao. God, penge, penge, penge. Puro penge. No? But, ano yung makakapagligtas natin? Not just the act of praying, because everyone can pray. Tama? No, not just the act of praying, but the posture. Posture of humility, and yung purity and integrity, and most of all, hunger. Can you say hunger? Hunger. Gutom. Gutom sa presensya ng Diyos. Kasi maraming tao pumapasok sa church, pero hindi sila gutom sa presensya ng Diyos. Pumapasok sila sa church for the sake of masabi, nagsimba ako. There's a difference with people who comes inside the church, for the sake of attendance or for the sake of tradition, but there's also a big difference when a person comes to the church who is hungry and thirsty to seek God. Amen? I hope and pray na kayong lahat dito na narito po hanggang doon sa labas. Naririnig niyo po ako dyan? We should be hungry. Na kahit mainit sa part ninyo dyan, yan, kaya dapat early birds tayo lahat. Para aircon dito. God is a God of justice. Ang maaga may aircon, ang late na sa labas. Huwag nyo kayo mag-alala. Pag-pray natin na maipasara natin lahat yan at maraming aircon ang darating in Jesus' name. Okay. So, mabalik ako. So, we need humility, the posture of humility, the purity and integrity, and the hunger for the presence of God. And revival, kanino nang gagaling ang revival? Sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. He is the only one who can send revival into our life, but revival should start with us. Kailangan may pagbabago din sa ating mga sarili. Bakit? Kasi God confirms the prayer of King Solomon. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi niya, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag, Jesus say, ay magpapakumbaba, humility, mananalangin, prayer, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, purity, tatalikuran, may gagawin tayo guys. Hindi lang tayo dasal ng dasal, may gagawin tayo, may responsibilidad tayo. Sabi niya, diringgin ko sila mula sa langit, papatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Amen. Gusto niyo ng pagpapala? Amen. Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Gusto niyo ng pagpapala? Amen. Maging malinis ang puso natin. Magkaroon tayo ng integridad. Dahil yan po ang pangako ng Diyos, sa mamamayan ng Israel. And it also speaks to all of us. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Kaya makinig ka. And I want to open this purity in the book of Matthew chapter 5 verse 8. Sabayan niyo ako. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi malinis ang puso mo, there's a blocking agent that you will not see God. Kaya yung ibang tao, pag sinabi mo, tara magdasal tayo, tara punta tayo sige ka na mo, masilab kumukin. Meron, naka-experience kayo, nag-invite ka, tara church tayo, sige okay lang, kayo na lang.
Masusunog ako dyan. They do not see the importance of God. No? Pero sa mga nakakapakinig, sa mga bukas ang puso para sa Diyos, are you blessed? Yes. Diba? Kapag nakakarinig tayo. No? In English, kinuha ko yung sa NLT version kasi it defines how good God is. Sabi niya sa NLT version, God blesses. Sinong nagbe-bless? It is only God. It is not the pastor, it is not the church, it is not the government. Whatever you have in your life comes from God. In the book of James, ang sabi niya, every perfect gift comes from above. So whatever you have, t-shirt mo, relo mo, asawa mo, jowa mo, cellphone mo, hininga mo, buhay mo, kanino galing? Kanino ang papuri? Tapos wala tayong oras sa Diyos. Amen. No? So, God blesses, nanggagaling sa Kanya. Sino? Those whose hearts are pure, for they will see God. So, mahalaga ba yung purity? Mahalaga yung purity because Jesus spoke these verses during His famous Sermon on the Mount. No? Maganda yung chapter 5 na to, basahin nyo. I encourage you. So, what did He meant by pure in heart? Anong ibig sabihin kapag pure in heart? Ang purity, ang sabi dyan, came from the Greek word katharos. Can you say katharos? Katharos. Which means to be clean, blameless, no, unstained from guilt. Sabi nga kanina ni Jobel, dapat walang condemnation. Sino dito kapag nakagawa ka ng masama, alam mong masama, nagigilty ka? Because there's no purity. Alam mo nang mali, ginawa mo pa. Kanya-kanya tayo, meron tayong mga kasalanan. Amen. Sino nagsinungaling dito ngayong linggong to? Ay, ang dami. At least honest. Di ba? No? So, ang purity, no, being pure involves having a single heart towards God. Dapat walang kaaway ang Panginoon sa puso natin. Sino dito ang nagbabasa ng Biblia araw at gabi? Konti lang. Sino dito ang nagpe-Facebook araw-araw? Ay, maraming sinungaling. You know yourself. Ha? May nagla-live dito, nakikita ko. Hello mga friends, I miss you. Di ko sasabihin kung sino. Okay, bye. Amen. Okay. Baka i-block nyo na ako niyan, ha? No? Meron na nakita, bata. Ting, ting. TikTok, TikTok. Pero kapag nag-worship, nako. Ay. No, yung pure heart has no hypocrisy. Walang kaipokrituhan sa buhay. Kapag ikaw ay may pure heart, sabi niya, you have no hidden motives. Wala kang masamang motibo. Wala kang ibang agenda. No, kung ikaw ay Kristiyano, papasok ka sa church, wala kang ibang agenda kung hindi papurihan ng Panginoon. Amen. But sometimes, people go to church because, Lord, give me this. Lord, give me that. Lord, can I have this? Lord, can I have that? Kaya sabi ng Panginoon, magdasal ka at araw at gabi. No, 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 no. Kung dasal ka ng dasal ng blessing at hindi ka handang mag-adjust sa gusto ng Panginoon, huwag ka nang umasa. Dahil ang Diyos ay Diyos. Ba't pa tinawag siyang Diyos kung ikaw ang masusunod? Hello? May kausap ba ako? No? Hallelujah. So, sabi dito, the purity is more than an external purity of behavior. It is an internal purity of the soul. Can you repeat that? Sabay-sabay tayo. Purity is more than an external purity of behavior. It's an internal purity of soul. Anong ibig sabihin nun? It's more than your outward behavior. Ang real purity comes from the heart. Basahin natin sa Salmo 24 verse 3 to 4. Who may ascend into the hill of the Lord? Sinong aakyat sa langit? O to the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place? Ang Diyos ay banal, tama? Bago ka makapunta doon sa presensya ng kabanalan ng Panginoon, ang sabi niya, kung sino makakapunta doon, He who has clean hands and a pure heart. Kaya kanina yung mga kanta, napansin niyo, puro purify. Purify, purify, purify.
Revive us, revive us. Tama? No? So, clean hands and a pure heart. Sinabi bang pure hands and a clean heart? Ano sinabi dyan? Clean hands and pure heart. Ibig sabihin nito, no, yung clean hands, it is the outward or external behavior. For example, ang virginity ng isang babae, kailangan mong pangalagaan hanggang ikasal ka. May kausap ba ako? So that is an external behavior of your purity. Tama? Pero ano naman yung pure heart? When you talk about the heart, it speaks about your soul, your mind, your spirit, your thoughts. It is connected to your heart. Yun ang tinatawag na internal purity of our soul. Naintindihan? So, for example, gawin natin example si Ate Jubel. Ngayon, exposed na si Ate Jubel. But praise be to God. Tama? No? Praise be to God. Kaya maging learnings and lessons sa atin yon. Kailangan alagaan ang virginity hanggang ikasal. Pero after mong ikasal, because sex is sacred, they can do that. Virgin pa ba ang babae after that? Hindi na. Doesn't mean na hindi na siya pure. No, pure pa rin siya because her heart is still willing to serve God. External behavior versus internal behavior. Hindi nagbabago yung puso ng tao. For example, in the life of Ate Jobel and Kuya Mindong, nagkasala sila. Naging impure sila on their outward or external behavior. But, you see their heart. Their heart is still pure. Bakit? Because of that purity, they are willing to repent. Repent or repentance, nagsisi sila sa mali nilang nagawa. Ang tunay na pagsisisi, hindi lang paghingi ng tawad sa Diyos and then uulit-ulitin mo. Ang tunay na pagsisisi or repentance means you acknowledge your sin and then you turn away from it, hindi mo na uulitin. Sabi niya, pastor, siyempre hindi na virgin. No, I'm saying is, sa ibang kasalanan. Example, Panginoon, nagkasala po ako, kumupit po ako ng 1,000 piso sa bulsa ng nanay ko nang hindi nakikita. Lord, I'm sorry. Then don't do it again. Hindi, Lord, sa tatay ko naman eh. Kahapon sa nanay ko eh. Ngayon sa tatay ko naman eh. Hindi, guys, walang black lies, walang white lies, walang blue stealing, walang white stealing. Ang kasalanan ay kasalanan. Can I hear an amen? Do you understand the difference of clean hands and pure heart? Maliwanag na ba? So, does purity, ang purity, ang issue ba ay yung outside or external behavior? No. The issue sa purity talks about the heart. How is your heart? Pwede nyo ba tanungin yung puso nyo, how are you really? How are you really? Kumusta ba talaga ang ating puso? Tama? Kumusta? Ano sagot? Malinis ba? O baka may bahid ng walang pagpapatawad dun sa nangutang sa inyo? O baka hindi nyo pa pinatawad yung taong nang-chismis sa inyo? O baka hindi nyo pinatawad yung taong nangungut siya sa inyo? Hello? Let's be real here. Baka naman, meron pang sama ng loob dyan. May mga tumatawa eh. Oh, tabit, ano na naman to? Lagi ko nalilimutan to eh. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit. May mga tumatawang pa ganun. Parang nasasaktan, ano? So, purity. No, God is after the purity of our heart. Gusto ng Diyos yung kalinisan, kadalisayan ng ating puso. Kasi, sino dito ang perpekto? Wala. So, all of us are sinners. Lahat tayo are impure. Kasi ako mismo may nagagawa akong kasalanan eh. Pero, gusto ba ng puso ko na gawin yon? Sometimes no. Sometimes, alam mo yung galit mo, nagbo-burst out ka lang kasi merong triggering factor. Kaya ka sumigaw.
Baby na naman baso, hindi mo na naman nilinis eh. B, relax ka lang, sabi ng asawa ko. Baso lang yan. Ay, oo nga pala, sorry. Sorry, B yung baso. Sino nakaka-relate sa mga mag-asawa? Minsan hindi naman dapat pag-awayan, pinag-aawayan natin. These are petty things. So, behavior versus the heart. Mabait ka naman talaga eh. Gusto mo naman talagang mahalin yung asawa mo ng sobra-sobra. Kaya lang minsan may mga bagay na ginagawa siya na ayaw mo. Relate? Sa mga bata, wait lang ma! Be, pakiugas mo yung plata, wait lang ma! Mahal ko naman yung mami ko, kaya lang talaga parang Armalite eh. Susunod naman ako eh. Kaya lang akala mo Armalite. Akala mo naman eh, marami akong kasalanan sa kanya. Relate? No? Ano ang gusto ng Panginoon sa atin? The purity of heart. Paano ko nalaman? Sinabi ni Pablo, no, sa mga taga-Thessalonica. Ang sabi niya, chapter 4, verse 3 to 6. Basahin natin. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy, and that each of you should learn to control your... bumalik ako. Holy and honorable, sabi niya, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or a sister. Huwag kayong mag-take advantage. Oh? The Lord will punish all those who commit such sins. Oh, kung anong tinanim, siyang aanihin. Kanina, ang sabi sa 2 Chronicles, pag nanalangin ka, nagpakumbaba ka, tinalikuran mo ang iyong kasalanan, ano yung aanihin mo? Pagpapala. God will heal our land. God will give what is best for us. Pero kapag ikaw, ginawa mo, puro kasalanan, mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon, the Lord will punish all those who commit such things. No? Remember, mga kapatid, God is a God of love. God is also a God of justice. May katarungan sa Panginoon. No? Because the Bible helps us, no, sa rebuking, correcting, warning, promises. Sinong nagdala ng physical Bible? Pakitaas. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Anong pinunta natin dito? Bible study. Anong dala natin? May Bible yung phone. Wow, very good. Pagbukas ng phone, ng Bible, may notification, messenger, titingnan yung messenger. No? I encourage everyone to bring physical Bible. Why? Kasi distraction ang phone. Okay? So, babalik tayo. Verse 7, sabay-sabay tayo. Sabayan niyo ako. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. So tama ba ako na ang Panginoon, He is after a purified heart, a sanctified heart? Tanong, gaano po kalinis ang puso ninyo? Gaano po kalinis ang puso natin? Hello? Puno ng pag-ibig. Amen. No? Kasi, if we keep praying, kung patuloy tayo nagdadasal na magkaroon tayo ng revival sa buhay natin, pero hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos, may karampatang parusa. Some of the churches, they don't preach this. Pero ang sabi ng Panginoon sa Biblia, huwag kang mamili ng ipipreach. I-preach mo ang lahat ng nandito. That's why I found out in the book of Malakay o Malakias, he is a minor prophet. Malakay is the last of the 12 minor prophets. No, isa siya sa mga propeta na ginamit ng Panginoon who lived approximately 400 years before Jesus. Ibig sabihin 400 years siyang nauna kay Jesus Christ, no? And he walked on this earth. Siya yung messenger ng Panginoon
para ideklara sa mga mamamayan ng Israel, no, yung katotohanan tungkol sa nangyayari sa kanila. For example, kami ngayon as pastors, as leaders of the church, we are the messengers of God's word. There is warning, there's rebuking, there's correcting, there's also a promise. Pero ang sagot, nasa inyo. Decision. That's why I want to share to you, very quick, itatry ko 4 na chapter. Praise the Lord. 4 na chapter, I will try in 10 minutes to cover up yung Malakyas. Do you know Malakay? Sino na nakabasa ng aklat ng Malakyas? No, kasi this is a perfect example of those whom God loves, mahal ng Panginoon, binigyan niya ng instruction, no, pero hindi sumunod. Gaya ni Malakyas, namuhay siya ng around 100 years. 100 years plus siya after the exile from Babylon ng mga Israelita. Remember na bihag ng mga Babylonia ang mga Israelita? And then nilabas sila ng Diyos. Nilabas sila ng Diyos, binalik sila doon sa Jerusalem, and then nanirahan sila doon na inayos ng Panginoon. They rebuilt the wall of Jerusalem. If you will remember in the book of Nehemiah, di ba pinauwi si Nehemiah? And then they rebuild the wall of Jerusalem para sa kaligtasan nila. And then ngayon, merong mga high hopes tong mga Israelita. Ang taas ng pag-asa nila, and then merong mga great promises ang Panginoon na yung expectation nila dun sa sinabi ng mga naunang propeta, magkakaroon ng unified body of their nation. Magkakaroon ng Messiah. Ano yung Messiah? Darating yung tagapagligtas, and then magkakaroon sila ng magandang buhay. That they will bring justice and peace doon sa Israel. Pero anong nangyari? Kabaligtaran. Sino dito minsan, di ba? Nagdadasal ka, lumapit ako sa Diyos. Alam ko, pagbibigyan ako ng Diyos. Kasi sabi ni Pastor, kapag nagpakumbabakot na nalangin ako, ibibigay ng Panginoon ang gusto ko. Pero ang ending, kabaligtaran ang nangyari. Hello? May kausap ba ako? Sino dito, yung kung kailan ka lumalapit sa Diyos, kung kailan ka nagiging committed kay Lord, mas dumadami yung problema mo. Sino? Alright. Makaka-relate kayo dito sa mga Israelita. Kasi, hindi yun yung nangyari. Ang nangyari, there's no justice. Naging mahirap sila, and then, they will become corrupted generation. Which is nangyayari din sa panahon natin ngayon. Nagiging corrupt tayo because of our impurity. And there are series of disputes. Disputes o pagtatalo dito sa aklat ng Malakay. 6 times. Ano yung nangyayari dito? Si God, He's claiming and He has claims and accusations sa mga Israelita. Yung mga Israelita naman magdi-disagree. Hindi ganyan ang nangyayari, Lord. Mali ka. And then they will question God. Totoo bang may katarungan sa'yo? Sino nakaka-relate? Ang sabi ng Panginoon, mahal na mahal ko kayo. Anong sagot? Hindi nga, Lord. Are you getting my point? Ganun ang nangyari. But in the end, sa ending ng kwentong ito, God will respond and offer the last word. Ang huling salita ay nasa Diyos. Are you ready? Amen. Sa first 3 points, God exposes Israel's corruption. May corruption sa Israel. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Number 1, sabi ng Panginoon, mahal ko kayo kahit na paulit-ulit kayong nagkamali. Mahal ko kayo kahit paulit-ulit kayong nagkakasala. Mahal na mahal ko kayo. And God is saying this to you as well. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Maniwala kayo sa Biblia. Namatay ang aking anak na si Jesucristo para sa kaligtasan nyo. Pero anong sagot ng Israel? Wala silang pakundangang tumutol. Which is nangyayari din sa atin ngayon, sa panahon natin. Hindi sila naniniwala na may Diyos. Hindi sila naniniwala sa ating pananampalataya. Malakyas chapter 1 verse 2-5 ang sabi niya dito. Sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo, pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Si God ang kausap nila, no? Paano mo kami minahal?
Alalahanin nyo na kahit magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob, pero si Esau hindi. You see the difference? God loves the righteous. Mahal niya si Esau, pero ayaw sumunod ni Esau. At hindi magiging God of justice si God, kung pati yung mga sumusuway sa kanya, liligtas niya. Real talk mga kapatid, there is heaven and hell. Yes, God loves us. Totoo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga binibigay niya yung instruction niya, anong dapat natin gawin para pumunta tayo sa langit. The choice is yours. Kung pupunta ka sa hell o pupunta ka sa heaven, no? So, here, yung dispute na to, God is reminding the people of Israel. Basahin niyo na lang sa bahay, ha? Buong chapter ng Malakyas, chapter 1 to chapter 4, no? God reminded how He graciously chose and loved the family of Jacob. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. The same way ngayon, sinasabi ng Diyos, mahal na mahal kita, anak. No, simula pa noong sa ugat ng inyong lahi, you are the carrier of God's covenant promise. But sometimes, tayo mismo bilang mga tao, tayo ang tumatanggi. Sa paanong paraan? Ibinabahagi ang magandang balita, ang isip natin nandoon sa pagkain mamayang tanghali. Ibinabahagi ang magandang balita, ang isip natin tulog. Pag sinabing magdasal, may prayer meeting, may dahilan. Pag manonood ng banda sa Orani, kayang-kayang pumunta. Mamimiesta pa. Can you see my point? Sabi ng Panginoon, mahal ko kayo, pero kayo, di nyo ako minamahal. Ang sasagot ka pa, di nga, di mo kami mahal. How dare us? Getting my point? What is the impurity of the heart here? Ang impurity of the heart, nalantad ang kanilang mga kahina-hinalang pagdududa, no, sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Pinagdududahan nila ang pag-ibig ng Diyos. Which is nangyayari din ngayon. Kung may Diyos, bakit mahirap ako? Kung may Diyos, bakit ako hanggang ngayon yung sakit ko hindi nawawala? Kung may Diyos, bakit hanggang ngayon wala kaming anak? Relate? So we are the same with the Israelites. There's impurity of the heart. Yes, Lord, amen, amen. Kanta-kanta ka. Pero deep inside, di ka pala naniniwala. Very bad. Number 2, dispute. Sa Malakyas chapter 1 to verse 6 to chapter 2, kung babasahin nyo yon, makikita nyo doon na inilantad ng Diyos ang problema sa ikalawang templo ng Israel. Ano yung problema sa templo? Naghahandog sila ng marurumi at mga may sakit na handog sa altar ng Diyos. Anong sabi diyan sa Malakyas chapter 1 verse 6? Pakibasa natin. Sinabi ng Panginoon makapangyarihan, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ginagalang ng alipin ng kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi nyo ginagalang? Nilapas tanganan nyo ako, pero nagtatanong pa kayo? Paano ka namin nilapas tanganan? Verse 7. Nilapas tanganan nyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruruming handog sa aking altar. So during that time, ang paghahandog sa Panginoon dapat without blemish, dapat malinis, dapat pure. Kung mahal mo at pinapahalagan mo ang Diyos, ibibigay mo ang the best sa Kanya. Tama. What is the impurity of the heart of the Christians now? They are not worshiping in spirit and in truth. I am not judging. Hindi ako nanguhusga. But search your heart. Do you really worship God with purity? O baka nagwo-worship tayo dyan, kumakanta ka, ang ingay naman, masyadong malakas. Diba? Or sometimes even our lives. We call ourselves Christian, pero iba ang ugali natin sa labas ng simbahan. A true act of worship is you practice what you learn. You practice what you preach. Hindi man tayo perpekto, pero gawin natin kung anong tama at kaaya-aya sa Diyos. Yung tunay na paghahandog natin sa Panginoon, no, is yung maibigay natin yung buong puso, buong
kaluluwa, buong kalakasan. Pero yung pagsagot lang ng amen, hinihingi ko pa. Hello? Oh, see? Nire-remind pa. Ilang beses ko na tinuturo, if you agree with what the pastor is saying, say, amen. Kinakatok pa. Sasabihin nyo, you are really worshiping God. I'm not judging. But, di ba? It's the reality. So kapag magbibigay tayo sa Panginoon, no, makikita natin dito, kung babasahin nyo yung chapter 2, ito pa yung masakit. Hindi lang yung mga nananampalataya ang ganito, pati yung mga pari. Pari o pastor. Ngayon, pastor, pari, marami na kaming mga leaders, iba-iba, right? But during that time, pari, pati mga pari, they participated with the wrongdoings of the Israelites. Yung inaandog nila, hindi puro. Pati yung mga namumuno, hindi na puro yung pagpupuri sa Diyos. They can speak good words with their mouth, but they do it in a different way with their actions. Sino nakaka-relate sa panahon ngayon? Meron kayong kilala, mga matataas na opisyal or leaders in the church, in the politics, in the government. They speak well in public, but they don't see their works. Hello? Diba? Hirap. Totoo po yan. No? Kaya inilantad ng Panginoon dito. No? Inilantad niya yung impurity ng kanilang worship. Ang pagpupuri natin dapat puro. Walang bahid. Pag nandito ka sa church, hindi mo iniisip kung anong kakainin mo mamaya. Kapag nandito ka sa church, nasa Panginoon lang ang buong attention mo, hindi mo iniisip, saan kayo pupunta mamaya? Piyesta ngayon sa Orani, mamaya sa Orani naman tayo. May mahabang ano doon, bilihan ng something, makikain tayo. Di ba may life group doon? Ito na naman, si pastor na naman na nag-preach, aabutin na naman tayo ng 11:30. Pag siya talagang nagpe-preach, mahaba. Tagal pa kaya to? Number 2 pa lang siya, 6 pa pala. Oh, siya, may tinatamaan. No? Pero, kapag nagmomoling ka, nanonood ka ng movie, nakikipagchismisan ka, nakikipag-TikTok ka, hindi mo na iisip yung oras na dapat sa mga kabataan, umuwi ka na ng 5:00, tapos na yung church ng 11 a.m., umuwi ka hanggang 9 p.m., sasabihin mo sa nanay mo, galing ka sa church? Hello? Diba? So there's impurity. No, inilantad ng Diyos. Number 3, sa Malakias chapter 2, verse 10 to 16, inakusahan ng Diyos ang mga lalaking Israelita ng pagtataksil laban sa Kanya at sa kanilang mga asawa. Kung babasahin mo ang Malakias chapter 2, verse 10 to 16, no, even them, yung mga lalaki, they have treachery. Treachery, pagtataksil. Nakipag-asawa sila sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Do not yoke with the unbeliever, ang sabi ng Panginoon. Pero, humanap pa sila ng ibang babae. May asawa na, humanap pa rin isang babae. That is a sin. Adultery is a sin. May asawa ka na, hahanap ka pa ng iba. One time lang naman, yung one time mong yan, nakikita ng Diyos. You committed sin. Sa mga kabataan, kiss lang naman. Mag-asawa na ba kayo? Huwag kayong bubuka kagad. Baka kayo matulad. This is reality. Pastor, yan na yung in ngayon. Ano ka ba? Anong henerasyon na? 2023 na. 2023 na, pero ang Diyos ko hindi pa rin nagbabago. Hindi nagbabago sa kalooban ng Diyos. He wants purity. Amen. Sa mga babae, huwag na kayong titingin-tingin sa Instagram nyo ng may abs. Enjoy nyo yung isang malaking abs ng asawa nyo. Dahil sila ang pinagkaloob sa inyo, mahalin nyo kung sino sila. Hindi yung tumitingin pa kayo kay Jake Cuenca, kay John Lloyd Cruz,
kay Piolo Pascual. Nandito na, Lucky Sabado. Hello? Di pa ba sapat? Hindi ko pinapatamaan ang asawa ko, Pero parang ganun na nga. Diet kabi. Ganda yung abs niya, Hallelujah. Kayo mga lalaki, wag nang titingin kay Ivana Alawi. God, I repent in Jesus' name. Uy, di ko ginawa. I'm just kidding. Di ba? So, nagagalit ang Diyos. Inakausahan ng Diyos yung mga nagtataksil. There's impurity of the heart. Nilantad ng Panginoon ang nakakalason na kombinasyon ng idolatry and divorce and adultery. Nagkasala sila sa Diyos, nagkasala sila sa mga asawa nila. And then, ang sabi nila, kung babasahin yung chapter 2 ng Malakias, okay lang yan. Ginagawa naman ng lahat ng tao yan. Even nowadays, ang sinasabi ng mga tao, okay lang yan, yan na yung uso ngayon. Hindi na nagpapakasal, live-in na lang. Well, don't get me wrong. God said no. It is a betrayal of the covenant with God. It is wrong. Bawal magtaksil. Sabi nga ng Panginoon, tumingin ka lang ng pangalawang tingin Kasalanan nang may pagnanasa. Kaya kayo mga kabataang lalaki, tingin sa akin. You should protect your eyes. Hindi yung may nakita lang kayo nagtitiktok na sexy, inuulit-ulit nyo. Yung cellphone nyo, kakadut-dut nyo, butas na. Kaka-relate kayo, no? God sees you. Nakikita kayo ng Panginoon. Nakakatawa, pero actually, this is a sin. Kasalanan yan. That's impurity of the heart. Tapos, kapag linggo, luluhod-luhod ka, umiiyak ka. Iyak-iyak ka dyan. Lord, I give you my heart. Tapos bukas, mamaya, www.pornhub.com. Nakikita kayo ng Diyos. Lagot kayo. No? And then, Malakay transitions into second set of dispute. Okay lang bang overtime tayong konti? No? Second set of dispute. God confronts Israel's corruption. Kinonfronta na ng Panginoon. Sa chapter 2, verse 17 hanggang chapter 3 ng verse 5, inakausahan naman ng mga Israelita ang Diyos. Sabi nila, Lord, nagpapabaya ka yata sa katarungan. Wala yata katarungan. Pinabayaan mo yata kami, wala kang ginagawa. Sino dito ang nagdadasal ng ganito? Lord, bakit ako? Bakit parang laging ako na lang? Bakit yung mga mayayaman na walang Diyos sa katawan, sila yung yumayaman? Hello, nagtanong kayo ng ganyan? Bakit yung kaibigan ko na hindi nag-church? Bakit siya ay marami siyang pera? Iba-iba yung cellphone niya. Ba't lalo silang yumayaman? Sino nagtanong yan? Ba't konti lang sumasagot? Uy, aminin nyo yan. Ako, tinanong ko yan sa Diyos. Sabi ko, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Bakit? Bakit ganito buhay ko? No? Sabi ng Panginoon dito sa verse na to, sabi niya, nilantad niya yung impurity ng mga tao dito na sila mismo hindi sumusunod sa Diyos. Sabi niya ang Panginoon, ipapadala ko yung aking sugo sa inyo. I will send the Messiah. He is the refiner's fire. Basahin natin Malakay chapter 3 verse 2 to 3. Sabayan niyo ako. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. What is a refiner's fire? A refiner's fire melts down a metal such as gold or silver for purification purposes. Kailangan ng malinis, kailangan ng alab, kailangan ng apoy para luminis ang bakal. Once a metal is in this melted down state, the dross in the metal rises to the top and is then removed from the metal before it cools. Ibig sabihin, dinadalisay ng apoy ang bakal. Dinadalisay ng apoy ang gold.
So tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, kailangan nating nag-aalab na pananampalataya, apoy na nagmumula kay Heso Kristo upang tayo ay maging banal at karapat-dapat sa harap ng Diyos Ama. Hindi natin kayang mag-isa. That's why we need the Messiah. His name is Jesus Christ. Para magkaroon kayo ng picture. Let's see the picture. Ganyan ang refiner's fire. Next. Sasagutin ko yung tanong nyo kanina. Ba't ang dami nating pagsubok kung kailan tayo lumalapit sa Diyos? Dahil dinadalisay kayo ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, bago nyo hangarin ang makamundong biyaya, hangarin nyo muna ang presensya niya. Now, do you understand why? Yung mayaman ng mga taong mayaman, yes. Tanong, may Diyos ba sila sa katawan? Saan papunta ang kanilang kaluluwa? Yung mayaman ng mga milyonaryo, pamilyon ng pamilyon. Bilyonaryo ng bilyonaryo. Yes, that's true. Tanong, sigurado ba kayo na may kapayapaan sila sa pagtulog nila? Iniisip ng mga yan kung anong kita nila. Pag nalugi yan ng 1 bilyon, masakit sa ulo nila. Tayo, nasa Diyos tayo. Halos kulangin tayo. Sa pagod at gutom natin, may kapayapaan tayo. Paghiga, tulog. Sinong mas blessed? Isn't it amazing? So next time, before you think that God is unfair, ask Him first, bakit Lord? What is the purpose? Dinadalisay tayo ng Diyos. No? Dinadalisay tayo ng Diyos. Ginagawa niya tayong malinis. Gusto ng Diyos makatuon tayo doon sa presensya at sa salita ng Diyos, hindi sa bagay na makamundo. Yes, bonus. Bonus na lang yung mga pera, magandang bahay, yung fame dito sa mundo. It's just a bonus. But the reality is, God wants you to fix your eyes on Jesus. Amen. God wants you to fix your eyes on eternity, eternal life. Amen? Dispute number 5. Pinagbabalik loob ng Diyos ang mga tao sa pananampalataya sa Kanya. Sa lahat ng mga nanlalamig, balik na, ang sabi ng Diyos. Malakias chapter 3 verse 6 to 12, wala ba dyan? Wala. Basahin niyo po yon. Hinamon ng Diyos ang mga Israelita tungkol sa ikapu. Ano yung ikapu? Ito yung halaga ng kanilang kinikita at ani na taunang ibibigay ng mga Israelita para suportahan ang templo at saserdote. During the time of the Israelites, they need to give 10% of their tithes para masuportahan ang gawain ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, kung papansinin ninyo, we don't teach much of our tithings. Because in the New Testament, the Lord says, give with a cheerful heart. At hindi kailangan ng Diyos ang tithes and offering natin. He is God. Paano niya kakailanganin yan? Sa Kanya nga nanggaling yan eh. Pero bakit may tithes and offering? Bakit may envelope? Para magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Yung aircon ba libre? Pag nagpapakain ba tayo libre? Pag nagre-reach out tayo may sakit, may tinutulungan tayo, saan natin kukunin? Your tithes and offering goes dun sa pagre-reach out sa mga taong wala pang Diyos sa katawan. And for us, we are using it as well. Amen? No? So kaya, ang sabi ng Panginoon, do not neglect your spiritual responsibility. This is a spiritual responsibility na dapat alam natin sa sarili natin, hindi kailangang ipilit. Give with a cheerful heart. Last one, dispute number 6. Inakusahan ng mga Israelita ang Diyos at sinabi nilang walang kabuluhan na paglingkuran ka, Lord. Naglilingkod kami na naglilingkod, tapos pahirap kami ng pahirap. Ang daming pagsubok. Ang tagal ko na nagpe-pray dito sa sakit ko, diabetes na mawala, pero yung diabetes ko lumalala. Hindi kaya dahil lumalala, kasi ang sabi ng Diyos, nananalangin ka, huwag ka nang uminom ng Coke, inom ka pa rin ng inom. Minsan, sinasabi na ng Diyos sa atin ang tama, tinuturuan niya tayo para gumaling tayo, matigas ang ulo natin. Relate? No? So my prayer for all of us,
No? Do not neglect the Word of God. No? Ang paglilingkod sa Panginoon, kung babasahin natin ang Malakias chapter 3 verse 13 to 18, God responded not in a short speech, but rather in a form of short story. It talks about the fear of the Lord. Matakot tayo sa Diyos. We need to have a pure heart, clean hands. We must honor and value and serve Him with purity. Dapat ang paglilingkod ay dalisay sa puso natin. Kasi kung hindi, it's useless. Amen? And in chapter 4, to conclude this, merong future na nag-aantay sa atin. Can we read chapter 4? Chapter 4, babasahin natin, okay? Chapter 4, anong sabi dyan? Sabay-sabay po tayo. Ang sinag nito ay nagbibigay ng kabutihan at lulundag kayo sa tuwa na parang mga gayang pinakawalan sa kulungan. Stop! Sa mga sumusunod sa Diyos, ang pagbabalik ni Kristo at ang kamatayan natin, sineselebrate. Hello, are you with me? Amen. Kung mamamatay ka na meron kang Kristo, you will celebrate, you will rejoice. Why? Makikita ko na ang Diyos. Hallelujah! Pupunta ako sa langit. Kahit bumalik ng Panginoon, I am prepared, God. Dinalisay na ako. Puro ako. I am pure. Wala na akong bahid ng kamunduhan. Nagkakamali man ako, nagsisisi ako. I have Jesus in my life. I will shout for joy. Pero anong sasapitin ng mga walang Diyos sa katawan? Kabaligtaran. No, I want you to read that verse pag uwi ninyo sa bahay ninyo. God is a God of revival. He can restore you. He can revive you. He can heal you. He will bring justice unto you. No? Kaya sabi ng psalmist sa chapter 24, verse 3 and 4, sino ang karapat dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? Sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Sabay-sabay tayo. Makakatungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso, ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Ang mga taong sinungaling hindi pinagpapala. Yes, Lord, magdi-devotion na ako day and night. Yes, Lord, a-attend ako ng 4 a.m. prayer meeting. Nakakasampu na, nakakaisa ka pa lang. Bakit? Nakatulog po ako. Tandaan mo, nangako ka sa Diyos. Na-attend ka. Let's be careful. Be careful with what you pray. Be careful with what you promise to God. Dahil kapag sinabi mo sa Panginoon na gagawin mo ang isang bagay pero hindi mo ginawa, that's impurity. Yes, Lord, magbabago na po ako. Nagbago ng 1 linggo. Pero yung 3 buwan, baldado. Wala sa church, may lagnat. No? So tonight, this morning, can we all stand up as I invite the music team? Let's pray this prayer sa Psalm 51, verse 10. Ang sabi niya, God, sabay-sabay tayo, God, create in me a pure heart. O God, and renew a steadfast spirit within me. Amen. You know, church, God is the one who makes our heart pure. Ang Panginoon lang ang nakakapagdalisay ng ating puso. By the sacrifice of the Son, Jesus Christ. Dahil kay Kristo Jesus, tayo ay dinadalisay. Dahil sa banal dugo ni Kristo, through His sanctifying work in our lives, we are here, we can worship the Lord. So sa mga kapatid ko na nandito, na nakinig, and probably the Lord is speaking to you, you know, while singing this song, make this song as your prayer.
No, idasal natin to. Let's mean it to our heart. Lalo na sa mga kabataan. Huwag kayong magpa-distract sa katabi ninyo. Pag kinukwentuhan kayo, wait lang, kay God muna. Kasi ang tunay na paggalang, you don't talk to your neighbor when you are worshiping. You don't talk to your neighbor while your pastor is speaking in front. You must pay attention. Dahil lang hindi nagiging puro ang pananampalataya mo kung habang nagsasalita ang pastor mo, tumatawa ka. This is not about your pastor, but this is about God. Sometimes hindi natin siniseryoso. But today, church, I want to encourage you. Search your heart. Hindi ko kayo maliligtas as a pastor dahil hindi akong tagapagligtas. It is only Jesus Christ who can save your soul to the pit of hell. If you want to go to heaven, seek God. Have the humility, have the purity before God. Huwag nating laruin ang pagiging relihiyoso. Hindi nag-aas ng Panginoon na maging relihiyoso tayo. Ang gusto ng Panginoon, tunay na relasyon sa Kanya. Paano mo pinapahalagahan ng Panginoon? Paano mo pupurihin ang Diyos sa mga oras na ito? I cannot see you. I cannot see what is inside your heart. But God sees you. Nakikita ng Diyos. So can I encourage you? Have a humble heart and make your heart pure before the Lord.